may mga problema tayo na hindi natin hinaharap. May mga problema tayo na hindi natin sinosolve. Kumbaga, pak na pak yung word na deserve ko to. Nung panahon namin, nagtitiis kami. Nung panahon namin, gato lang kami. Nung panahon namin, gato lang kami. Okay, balik tayo sa mga 50 years old. Taas po ulit ang kamay. Checking of attendance po tayo. Lahat ng mga 50 years old. Ito yung mga bawal gawin at age 50. Siguro version ano na to or part 4 na siguro tayo. Naalala niyo yung part 1 at age 50, huwag kang laban ng laba. Yung part 2 natin, yung highlight noon at age 50, huwag kang bili ng lupa. Ayun, Gilliver. So, yung mga highlight nung, hanapin nyo na lang sa ating mga vlogs. Meron na tayong part 1, 2, 3, 4 na siguro to. So, ito po, 9 things na bawal gawin at age 50. First, huwag kang magpuyat para sa problema ng iba. So, tapos na yung era natin na 20 years old tayo o nung estudyante tayo, college life natin, na lagi tayo sumasagip ng mga problema ng kaklase natin. Naalala niyo yung panahon na yon na hindi naman talaga natin problema, sinosolve natin problema ng classmates natin. So ngayon, nakalakihan natin ang pagtulong sa napakaraming problema. At age 50, for sure, eto sa atin po lahat, real talk tayo. May mga problema tayo na hindi natin hinaharap. May mga problema tayo na hindi natin sinosolve. What if, ayan naman ang solve mo, yung problem mo. Tinan mo lista mo. For sure, meron ka 5 problema na hindi mo ginagawa ng solusyon. Balikan mo yan, magseryoso ka, ano yung 5 problema na yan na hindi mo sinusolusyonan. Pinapabayaan mo na lang, you will suffer later on pag hindi mo pinansin ang 5 problema na yan. Okay? So, second po, huwag tayong flex ng mga maraming mamahaling bagay kahit hindi natin kaya. Okay lang mag-flex tayo ng maraming bagay kung talagang afford natin. Pero kung hindi, iba na lang ang i-flex mo. At age 50, ang dapat natin pinaflex, unang-una, meron kang HMO. Pag magkasakit ka, okay, meron akong card. Dapat may Kaiser ka. I-Kaiser mo na yan. Ay natin sinasabi, di ba? So sa lahat ng wala pang HMO, i-Kaiser mo na yan. May healthcare, life protection, and investment. So PM mo lang ako sa personal FB ko. Yan po ang personal FB para ma-assist ka namin. Okay? Kahit saan bahagi ka ng Pilipinas o mundo, basta Pilipino ka, matutulungan ka namin. So dapat, ayan ang pinaflex natin. Meron kang HMO. Second, ang pinaflex mo pa na isang bagay is meron kang passive income. At age 50, nakapagpundar ka ng isang negosyo o nakapag-build ka ng isang negosyo or something that you have created na ngayon nagbibigay sa'yo ng passive income. Yan ang pinaflex natin. And at age 50, ang pinaflex mo, yung malapit mo nang marating yung 6-figure income. Sabi ko nga, dapat goal natin, maging 6-figure income natin at age 50. Dapat magawa natin ang paraan that yung monthly income natin starts with 100K. Okay? So yan ang dapat nating piniflex. And number 3, huwag kang maghabol sa lahat ng trend. Bawal natin gawin yan sa lahat ng mga trend ngayon. Kailangan meron tayong AI business. Kailangan may TikTok channel tayo. Kailangan meron tayong 19 ceremonies for our skincare. Kailangan meron 5 tayong mga pinapahid sa mukha natin. So okay lang din yan. Pero kung trend lang ang reason mo, wag nating gawin. Okay? Number 4, huwag tayong bili ng mga appliances at lupa na ikinaka-stress natin or property. For example, may bibiling ka mga machine sa bahay, gusto mo lang. Pero na-stress ka ngayon, wala ka ng paglagyan. Bumili ka ng treadmill, di ka magti-treadmill. Bumili ka ng coffee maker, di mo naman alam gamitin. So, na-stress ka lang ngayon. So, piliin natin yung mga bibili natin. Yung alam mo makakatulong sa'yo, hindi lang basta aesthetics, hindi lang basta in-offer sa'yo, kundi functional. Ibig sabihin, nagagamit natin sa daily life natin. Okay? So, number 5 na pala tayo. Huwag kang magpanggap na kaya mo pa ang lahat. Pwede tayong mag-no. Kung talagang hindi mo na kaya yung travel ng 5 days outside Philippines, umamin ka na. So, huwag tayong magpanggap na kaya pa nating lahat. Kung talagang hindi mo na kayang umakyat sa mga mountain, mag-trailing or whatever, so tumakbo ng marathon, kung anong gusto mo na o ino-offer sa'yo, kung di mo kaya, sabi mo, hindi ko na kaya. Alam nyo, marami din in-offer sa akin pero umaamin na ako.
Nagtatapat na ako, sabi ko, kung noon mo ako sinabihan yan, kaya ko. For example, Mount Samat, di ba dito sa Bataan, may Mount Samat kami. So, nung ako po ay leader ng young people sa church namin, yan ang puntahan namin. Nilalakad lang talaga namin yan. So, hindi pwede sumakay. Ang sumasakay lang namin noon, yung mga adult. Pero kami young people, lakad lang. Pero ngayon, pag pinapunta mo ako doon, hindi na ako pwedeng maglakad. Hindi ko na kaya yun. Isa na ako doon sa adult na sasakay. And number 6 po. So, wag nating i-delay yung sarili nating happiness. If you really want this vacation, if you really want to visit this province, if you really want yung gantong bagay na makakapagpasaya sa'yo, gawin natin. Di ba? Long time ago pa nating cancel yung happiness natin eh. Di ba? Long time ago pa, sinupress na natin what will make us happy. Pero ngayon, huwag mo nang i-delay yung happiness natin. And next, huwag magtiis sa mga hindi komportabling bagay. At age 50, yun talaga hindi ka na komportable sa aircon mo, sa electric fan. Maayos ka naman yung nakatulog ka ng mahimbing. Nakakatulog ka ng malamig. Hindi ka pinapawisan. 50 ka na, yun yung tinatawag na deserve ko to. Yun yung, kumbaga, pak na pak yung word na deserve ko to. Yung air-conditioned na room. At 50 dapat, ayan ang deserve mo na. Yung kama mo, kung di ka na komportable, palitan mo. Yung mga shoes mo, kung di ka komportable, everything. Kung di ka na rin komportable na naka-tricycle, dapat at age 50, pag-isipan mo na mag-start ka na mag-ipon, maghanap ng other source of income to buy your car. Okay? Lahat ng hindi tayo komportable, alisin na natin. And next, huwag kang sabi ng nung panahon namin. Yung panahon kasi na yun, yung mga nung bata pa tayo, di ba pag nagkukwento kasi tayo, alam mo nung panahon namin, nagtitiis kami. Nung panahon namin, ganito lang kami. Nung panahon namin, ganito lang kami. Ano na, ang dami nang narinig na kwento sa atin eh. Ay, kwento mo naman, yung success mo ngayon. Yung plan mo for the future. Tama na yung noon. So ngayon naman, yung sabihin mo, ito na ako ngayon. Ito na yung success ko. Yung may makukwento ka na something. And last, huwag kang gastos ng gastos para sa iba. Yes. So, hindi ko sinasabing magdamot tayo, pero kailangan meron lang tayong certain percentage sa pera natin na pinamimigay natin. For example, yung 5% ng income mo a month, ayan talaga lang yung nakalaan para pagtulong sa iba. Dapat meron kang isang envelope. Yung envelope na yan, ito, pamigay ko to sa mga estudyante lumalapit sa akin. O pamigay ko to sa mga taong manghiram sa akin. So, dapat may naka-alat lang tayong amount for that. Okay? So, delivers, bawal gawin at age 50. And to help you more, you can join our community, IMG Rockstar, para mas matulungan ka namin mga hindi mo dapat gawin at age 50. PM na sa personal FB ni Doc. And don't forget, your Kaiser 3-in-1. May healthcare, life protection, investment. Let's go, let's go! Sa mga gusto magpa-coach pala kay Doc na, pwede tayong online or face-to-face. Kapi po.